Ang hangin ay nagpapalipat-lipat ng amoy ng bagong lutong tinapay. Matamis at mayaman, lumalabas mula sa butas-butas na pinto ng panaderya ni Aling Yolanda. Tuwing umaga bago pa man lubusang sumikat ang araw, ang simoy ng hangin ay nagdadala ng pangako ng init at ginhawa sa mga taong naglalakad sa madidilim na eskinita ng Sampaloc. Ngunit para kay Aling Yolanda, ang bawat umaga ay nagsisimula sa isang bagong pag-aalala. Ay nako, isa na naman. Bulong niya sa sarili habang tinititigan ng isang butas sa kanyang salaan ng tinapay. Ang butas ay sapat lang para makalusot ang isang maliit na kamay. At sa loob ng isang linggo, ito ang kanyang pinagmumulan ng pagkabahala. Mayroong isang magnanakaw, isang maliit na magnanakaw ng tinapay. Sino kaya ang pesteng batang yun? Sabi niya habang pinupunasan ng kanyang noo gamit ang isang tuwalya. Ang kanyang mga mata, bagaman pagod, ay matalas pa rin. Araw-araw na lang, isang tinapay ang nawawala. Hindi ko na alam kung paano pa ako magtitiwala. Isang araw nagpasya si Aling Yolanda na wakasan ng pagnanakaw. Nagtago siya sa likod ng kanyang counter, naghihintay. Ang kanyang puso ay bumubulong-bulong sa bawat tiktak ng orasan. Ang mga anino ay humaba at ang amoy ng tinapay ay lalong lumakas. Bigla, isang maliit na kamay ang sumunggab sa isang pandesal, mabilis parang kidlat. "Hoy!" sigaw ni Aling Yolanda. Ang kanyang boses ay nagulat maging siya. Ang batang babae na halos kasing liit ng kanyang counter ay nanigas. Ang mga mata nito ay bilog, takot na takot. Ang pandesal ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. "Ano ang ginagawa mo? Bakit mo ninanakaw ang tinapay ko?" tanong ni Aling Yolanda. Ang kanyang boses ay hindi pa rin bumababa. Ang bata ay hindi sumagot. Ang kanyang labi ay nanginginig. "Hindi ka ba marunong sumagot?" tanong muli ni Aling Yolanda. Lumapit sa bata. Ang ilaw mula sa labas ay sumisinag sa mukha ng bata. Nagpapakita ng mga pilat at dumi. "Sige na, magsalita ka. Bakit mo ito ginagawa?" Ang bata ay yumuko. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa lupa. "Kasi po," bulong niya, halos hindi marinig. "Kasi po, gutom po kami." "Gutom? Sino ang gutom?" tanong ni Aling Yolanda. Unti-unting lumambot ang kanyang boses. Nakita niya ang manipis na braso ng bata, ang buto-butong mga daliri. Ang kanyang puso ay kumirot. "Kami po, kaming magkakapatid po," sagot ng bata. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. "Wala po kaming makain." "Magkakapatid? Nasaan ang mga magulang niyo?" tanong ni Aling Yolanda, nakaramdam ng pagkaawa. Ang bata ay umiling. "Wala po sila, iniwan po nila kami," sabi ng bata. At doon nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. "Matagal na po. Ako na lang po ang nag-aalaga sa kanila." Ang mga luha ng bata ay parang mga kutsilyo na humihiwa sa puso ni Aling Yolanda. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng awa at kalungkutan. Isang maliit na batang babae, nag-iisa, nagpapakahirap para sa kanyang mga kapatid. "Ano naman ang pangalan mo?" tanong ni Aling Yolanda. Lumuhod para maging kapantay ng bata. "Sofia po," sagot ng bata. Ang kanyang boses ay basag. "Sofia?" ulit ni Aling Yolanda at tinawakan niya ang kamay ni Sofia na hawak pa rin ang pandesal. "Ilang taon ka na ba, Sofia?" "Siyam po," sagot ni Sofia. "Siyam na taon? At ikaw na ang nag-aalaga sa mga kapatid mo?" tanong ni Aling Yolanda. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. "Opo," sagot ni Sofia at tiningnan niya si Aling Yolanda sa mata. "Wala na po kaming ibang mapuntahan." Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa panaderya. Ang amoy ng tinapay ay tila hindi na kasing tamis. Tiningnan ni Aling Yolanda si Sofia. Ang kanyang maliit na katawan, ang kanyang malungkot na mga mata. Naalala niya ang kanyang sarili noong bata pa siya, ang hirap ng buhay. Ngunit hindi niya naranasan ng ganitong klaseng pag-iisa. "Sige, Sofia," sabi ni Aling Yolanda. Tumayo at kumuha ng isa pang pandesal mula sa lagayan. "Hindi mo na kailangan magnakaw." Ibinigay niya kay Sofia ang isa pang pandesal. "Ito, 2 na ang dalhin mo. At simula ngayon, araw-araw, darating ka rito.
Bibigyan kita ng tinapay para sa iyong mga kapatid. Ang mga mata ni Sofia ay lumaki nang dahil sa gulat. Talaga po? Oo, talaga. Sagot ni Aling Yolanda at ngumiti. Ito ang unang pagkakataon na ngumiti siya ng totoo mula nang magsimula ang pagnanakaw. Pero may kasunduan tayo. Hindi mo na kailangan magnakaw. Hihintayin mo ako at bibigyan kita. Maraming salamat po, sabi ni Sofia, at sa pagkakataong ito ang kanyang ngiti ay lumiwanag sa buong panaderya. Isang ngiti na nagbigay ng init sa puso ni Aling Yolanda. At mula noon araw-araw bago pa man lubusang magising ang lungsod, si Sofia ay naghihintay sa labas ng panaderya ni Aling Yolanda. Hindi na siya nagnanakaw, naghihintay na siya. Magandang umaga sa iyo, Sofia. Bati ni Aling Yolanda habang binubuksan ang pinto. Ang amoy ng tinapay ay bumulwak palabas. Magandang araw po, Aling Yolanda. Sagot ni Sofia, ang kanyang boses ay mas masigla na. Kumusta ang mga kapatid mo? Tanong ni Aling Yolanda habang kinukuha ang ilang pandesal at ensaymada. Mabuti po, masaya po sila sa tinapay nyo. Sagot ni Sofia, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Mabuti naman, sabi ni Aling Yolanda at ibinigay sa kanya ang isang bag na puno ng tinapay. Heto, sapat na ito para sa inyong lahat. Kumain kayo ng mabuti. Salamat po, Aling Yolanda. Maraming salamat po talaga. Sabi ni Sofia at yumuko. Walang anuman anak. Sagot ni Aling Yolanda at hinaplos ang ulo ni Sofia. Basta't maging mabuti ka ha at alagaan mo ang mga kapatid mo. Ang mga araw ay lumipas at ang pagnanakaw ay naging isang malungkot na alaala. Ang panaderya ni Aling Yolanda ay hindi na lang isang lugar kung saan siya nagbebenta ng tinapay. Naging isang kanlungan ito, isang simbolo ng pag-asa para kay Sofia at sa kanyang mga kapatid. Ang bawat pandesal na ibinibigay niya ay hindi lang pagkain, kundi pagmamahal, pag-asa at isang pangako ng mas magandang bukas. Isang hapon habang naglilinis si Aling Yolanda, narinig niya ang isang mahinang iyak mula sa labas. Lumabas siya at nakita si Sofia na nakaupo sa upuan. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga tuhod. Sofia, bakit ka naman umiiyak? Tanong ni Aling Yolanda, lumapit sa kanya. Itinaas ni Sofia ang kanyang muka, puno ng luha. Kasi po nilalagnat po ang bunso kong kapatid. Wala po kaming pambili ng gamot. Ang puso ni Aling Yolanda ay kumirot muli. Huwag kang mag-alala, Sofia, tutulungan kita. Kinuha ni Aling Yolanda ang kanyang pitaka at nagbigay ng pera kay Sofia. Ito, bilhin mo ang gamot na kailangan niya at pagkatapos, sabihin mo sa akin kung ano pa ang kailangan nyo. Pero po, sabi ni Sofia, nag-aalangan. Hindi ko po kayang bayaran to. Hindi mo kailangang bayaran, Sofia, sabi ni Aling Yolanda at ngumiti. Regalo ko ito basta't gumaling ang iyong kapatid. Yun ang mahalaga. Ang mga mata ni Sofia ay lumaki at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay luha ng pasalamat. Maraming salamat po, Aling Yolanda ha. Kayo po ang anghel namin. Sige na iha, bumili ka na ng gamot, sabi ni Aling Yolanda at hinaplos ang ulo ni Sofia. Basta't maging malakas ka, Sofia, malalampasan niyo to. At sa mga sumunod na araw, si Aling Yolanda ay naging higit pa sa isang nagbibigay ng tinapay. Naging isang ina siya, isang tagapag-alaga, isang kaibigan. Binibisita niya ang bahay ni Sofia, nagdadala ng pagkain, gamot at damit. Nakilala niya ang mga kapatid nito, mga bata pa at payat at mahiyain. Ngunit ang kanilang mga mata ay kumikinang sa tuwing nakikita nila si Aling Yolanda. Isang gabi, habang naghahanda si Aling Yolanda para sa susunod na araw, narinig niya ang isang katok sa kanyang pinto. Nagulat siya. Hindi niya inaasahan ang sinuman sa oras na yon. Sino yan? Tanong niya. Aling Yolanda, si Sofia po to. Sagot ng isang mahinang boses. Binuksan ni Aling Yolanda ang pinto at nakita niya si Sofia. May dalang isang maliit na bag. Sofia, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Tanong ni Aling Yolanda. Mayroon po akong dala para sa inyo, sabi ni Sofia at iniabot ang bag. Binuksan ni Aling Yolanda ang bag at nakita ang isang maliit na figurin na gawa sa kahoy. Inukit ng maingat. Ano ito, Sofia?
Gawa po yan ng kapatid ko. Sagot ni Sofia, ngumiti. Pasasalamat po namin sa inyo. Hindi po namin kayang bayaran ang lahat ng ginawa niyo pero ito po, galing po yan sa puso namin. Hinawakan ni Aling Yolanda ang figurin. Ang kanyang mga mata ay lumabo. Ang isang simpleng ukit na kahoy ay mas mahalaga kaysa sa anumang ginto. Ito ang simbolo ng pagmamahal at pasasalamat ng pagbabago. Salamat Sofia ha. Salamat din sa kapatid mo. Bulong ni Aling Yolanda at niyakap niya ang bata. Salamat sa inyong lahat. Ang pagyakap ay mahaba, puno ng emosyon. Ang dating galit at pagkabahala ni Aling Yolanda ay ganap na napalitan ng pagmamahal at pag-asa. Ang pagnanakaw ng tinapay ay hindi lang nagbigay sa kanya ng problema, kundi nagbigay din sa kanya ng isang pamilya. Sa paglipas ng mga taon, lumaki si Sofia at ang kanyang mga kapatid. Si Aling Yolanda ay patuloy na naging bahagi ng kanilang buhay. Isang ina, isang lola. Ang panaderya ay lumago at si Sofia ay naging kanyang kanang kamay, tumutulong sa paggawa ng tinapay, sa pagbebenta at sa pag-aalaga sa mga bata na katulad niya noon. Isang araw habang naglilinis si Sofia sa panaderya, nakita niya ang isang batang babae na sumusubok kumuha ng tinapay mula sa butas na dating ginagamit niya. Ngumiti si Sofia. Lumapit siya sa bata. Hindi nagalit, kundi may pag-unawa. Hoy, sabi ni Sofia, ngunit ang kanyang boses ay malambing. Ang bata ay nanigas, takot na takot. Ano naman ang ginagawa mo? Tanong ni Sofia. Ang bata ay yumuko. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Kasi po, gutom na po kami. Umupo si Sofia sa tabi ng bata at hinawakan ang kanyang mga kamay. Alam ko, sabi ni Sofia. Alam ko ang pakiramdam na yan, pero hindi mo na kailangan magnakaw. Tiningnan ni Sofia ang bata sa mata at ngumiti. Halika, bibigyan kita ng tinapay. At simula ngayon ha, darating ka rito araw-araw. Hindi ka na magugutom pangako. At sa labas ng panaderya nakatayo si Aling Yolanda, pinagmamasdan ng eksena. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ang dating pagnanakaw ng tinapay ay naging isang kwento ng pag-asa, pagmamahal at pagbibigay sa kapwa. Ang kanyang panaderya ay hindi lang nagbebenta ng tinapay, kundi nagbibigay din ng buhay sa mga nangangailangan. Ang tunay na yaman ay hindi sa kung ano ang hawak mo, kundi kung ano ang ibinibigay mo. At sa mga buhay na iyong binago. Ang bawat tinapay ay isang simula, isang bagong pag-asa, isang patunay na ang kabutihan ay patuloy na lumalaganap mula sa isang butas, sa salaan ng tinapay, hanggang sa puso ng bawat isa. Bumalik si Aling Yolanda sa loob ng panaderya. Huminga ng malalim. Ang amoy ng tinapay ay lalong naging mas matamis. At sa pagkakataong ito, hindi na ito amoy ng pagkabahala, kundi amoy ng kagalakan at pag-asa. Ang bawat umaga ay nagsisimula na ngayon sa isang ngiti at sa pangako ng isang mas magandang bukas. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga tao na kanyang natutulungan. Ang kanyang buhay ay naging inspirasyon at isang patunay na ang pagmamahal ay ang pinakamahalagang sangkap sa bawat niluluto at ang pagbibigay ang pinakamatamis na lasa ng lahat. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless us all.